Mga kongresista handang makipagharap at makipagdebate sa mga senador hinggil sa charter change. Naniniwala kasi ang ilang kongresista na makakatulong ang healthy debate and discussion para maisaayos ang usapin. Si Mela Lesmoras sa sentro ng balita. Yes, Mela. Angelique, umapela ang mga kongresista sa kanilang mga kasamahan sa Senado na sana'y magkaharap-harap na sila at magdebate ukol sa panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay House Deputy Speaker Tony Pet Albano, anumang araw, anumang oras, nakahanda sila na makipagkita sa mga senador kung sila ipapatawag sa lalong madaling panahon para naman maplansya na ang mga detalye ukol sa anyay charter improvement na kinakailangan na ng bansa, lalo na para sa ating ekonomiya. Sabi ni House Committee on Economic Affairs Vice Chair Micaela Swansing patungkol sa foreign ownership ng mga kumpanya sa bansa na isinusulong nilang luwagan pa, hindi naman ito nangangahulugan na dapat ay payagan na ang 100% foreign ownership at sa halip, maaaring magtakda ang Kongreso ng pinakamainam na porsyento na hindi naman malalagay sa alanganin ang bansa. Dito anya pumapasok ang kagandahan ng pagkakaroon ng healthy debate and discussion para maisaayos ang mga ganitong detalye. Git pa nga ni D.S. Albano, sana'y matapos na ang palitan ng mabibigat na pahayag ng dalawang kapulungan at tutukan na lang ng bawat isa ang pagtatrabaho. Bukod sa press conference, tuloy-tuloy naman ang mga pagdinig at iba pang proceedings dito sa Kamara. Kanina nagkasari ng briefing ang House Committee on Ways and Means para talakayin ang bagong batas na Republic Act No. 11976 o Ease of Paying Taxes Act. Kung paano ito maisasakatuparan ng maayos para makatulong sa ating ekonomiya. At ngayon lamang, Angelique, mabanggit ko na lamang din naghain ng resolution of both houses number 7 ang ilang leader ng Kamara patungkol pa rin sa isinusulong nilang economic charter change. Sa ngayon nga ay may press conference ang Kamara ukol dito kung saan ipinapaliwanag nila yung resolusyon na nagsasabi na yung RBH 7 ng Kamara ay kaparehas lamang din ng RBH 6 na nasa Senado naman ngayon. At ang sinasabi nga nila, naghain rin sila ng separate resolution para mas mapaigting pa o mas mapabilis pa ito nga inaasahan nilang pag-usad ng economic charter change dito sa Kongreso, Angelique. Okay, meron bang, although sinabi na nila, Mela, many times na talagang nakakonfine lamang sa economic provisions ang nais nilang baguhin, meron bang assurance na pwede pa nilang ibigay sa mga senador na talagang ito lamang ang gusto nilang talakayin at hindi lalagpas dun sa parameters na yon? Yes, Angelique, buti nga na itanong mo din yan, Sa ngayon kasi dito sa press conference ay natanong din ulit yan gawa ng meron nga silang bagong RBH 7 na ipinasa. At ang paulit-ulit na sinasabi ng mga kongresista, economic provisions lamang yung kanila namang isinusulong na magkaroon nga ng amyenda at pinawi nila yung pangamba ng ilang grupo at ng ating mga kababayan na isisingit nga. May mga sinasabi kasi ang ilan, Angelique, na isisingit nila yung mga political provisions para nga magkaroon ng term extension, mapahaba yung termino ng mga kongresista at iba pang opisyal sa bansa. Pero yun nga, Angelique, ang paulit-ulit nilang pinapaalala, alinsunod na rin, Angelique, sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na economic provisions ng konstitusyon ang talagang tinutulak niya rin na maamyendahan, Angelique. Alright, maraming salamat, Mela Lesmoras.